Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng aking mga personal na karanasan patungkol sa pakikipaglaban at pakikipagdigmaan laban sa puwersa ng kadiliman. Una sa lahat ay tinataas ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ang oras na ito, ang mga sandaling ito. Lahat ng papuri ay para sa Kanya at nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at dininig niya ang aking panalangin upang tawagin at marami ang tumugon sa mga aking panawagan sa lahat ng mga tao, individual na tao na may kakaibang kakayahang pang-espiritual upang makipagsanib puwersa sa akin at upang matuto sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat din sa mga taong sumusuporta sa YouTube channel na aking binuo, ang Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. At sa nakikita ko na maraming tao ang matutulungan sa pagdating ng araw. At sana suportahan nyo itong channel na to. Anumang tulong na may bibigay nyo sa channel na ito ay malugod na tinatanggap, na sana yung full support nyo sa channel ay wag yung kapag sumusuporta kayo sa channel na to ay katulad din ng pagsuporta nyo sa napakaraming tao sa hinaharap. At para sa akin, masaya ako at nakikita ko mga estudyante katulad nyo. Nagpapasalamat ako sa mga estudyante ng mga nais mag-aral at nagkaroon sila ng lakas ng loob at nagkaroon sila ng tiwala sa kanilang mga sarili at inumpisa na nila ang kanilang pagdidebosyon. Mahalaga kasi ang pagdidebosyon, lalo na sa Sator Coronados. Yan ang unang, lagi kong sinasabi, yan ang unang depensa na kailangan yung mapasakamay nyo yung mga yan. Upang maproteksyonan nyo ang inyong sarili, ang inyong ang sariling pamilya at ang inyong mga mahal sa buhay. At sa pagdating na araw ay matututo kayo sa mga ganitong kaalaman at makakatulong din kayo sa mga tao, sa mga kapuspalad na walang hinihing kapalit na bagay upang kaluguran tayo ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sa pagpapatuloy ng aking kwento patungkol sa aking mga karanasan, na kung maalala nyo, ako ay nagbigay ng kwento sa inyo patungkol sa aking mga kapatid na sila ay nakulam. Lahat sila ay nakulam, halos lahat. Sabi ko sa sarili ko, nung una, sabi ko, kaya ko ba itong sagupain itong mga to? Ngunit hindi ako nagdalawang isip kasi sabi ko, ang Panginoon Diyos nandiyan naman sa aking piling, sa aking gabay, at ang aking mga gabay, hindi naman nila ako pababayaan. At ang Panginoon Diyos ay nandiyan din. At hindi magbibigay ng mensahe sa akin ang aking mga gabay kung hindi talaga nasa panganib ang aking pamilya. Kasi ganyan ang aking mga gabay. Kapag nakakaramdam ako ng kakaiba sa paligid o may paparating na kung anong bagay, nagbibigay sa akin ng papalaya mga yan. Nagbibigay sila sa akin ng mensahe. Alam ko yun. Alam ko ang pakiramdam kapag merong something na paparating na hindi ko inaasahan o kung ano man. Ating ituloy ang naudod na kwento patungkol dun sa aking kapatid. Nagamot ko yung aking kapatid may nagtanong sa akin nga pala tungkol dun sa naging robot. Yun yung palipad hangin na parang nawala siya sa isip. Yung aking sumunod na kapatid kong babae, sumunod sa akin. Nawala siya sa wastong pag-iisip, para siyang naging alam niyo yung nawala siya sa pag-iisip niya, para siyang naging robot. Masyado siyang tahimik, hindi na siya ganun kasigla katulad ng dati. Pero sa awa ng Diyos at sa tulong ng Panginoon Diyos at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang aking mga gabay ay naibalik siya sa kanyang katinuan o sa normal na katinuan ng kanyang pag-iisip. At pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon Diyos at sa aking mga gabay. Hanggang sa ngayon, talagang pinagpapasalamat ko yan. At sabi ko, napatunayan ang kapangyarihan ng Sator sa ganitong mga bagay-bagay. At nakita ko rin ang kabutihan ng Diyos Ama makapangyarihan sa akin sa pagsagip ko sa aking pamilya, sa aking kapatid. At
mahalaga ang mga ganung bagay. Dahil alam naman natin, mahalaga sa atin ang ating mga pamilya. So, narapat lang na ibigay din natin ang ating sarili sa ganitong mga bagay upang proteksyonan natin ang ating sariling pamilya. Okay, sa pagpapatuloy ng aking kwento, hindi ko na patatagalin pa. Nang matapos yung kapatid kong sumunod sa akin, ang sumunod na aking ginamot ay yung ate ko naman na isa. Yung nauna sa akin. Nauna sa akin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang bibigyan ko siya ng pangalan. Tawagin natin siya sa pangalang si Ate P. Ngayon to si Ate P, ang nangyari sa kanya, tataka ako. Nung pagpasok ko sa bahay nila, iba nang itsura niya, parang masungit siya, naiinis siya. Sabi ko parang may something sa kanya na hindi nakakaiba. Sabi ko sa sarili ko, siyempre naniniwala rin ako sa mga gabay na sila nga lahat ay nakulam. At alam ko, sa loob ng bahay nila, yung kasama ko si misis ko nung pumasok kami, alam ko na nasa lugar na yun, pagpasok ko sa bahay nila, alam ko na yung ate ko na yun ay talagang meron din. Kasi iniiwas-iwasan niya yung oras ng gamutan ko dun sa kapatid kong sumunod sa akin. Para bang hindi siya mapakali. Hindi ko maintindihan, para siyang, alam mo ba yung hindi mapakali ba yung nasisilihan ba? Parang palakad-lakad. Sabi ko, teka muna, sabi ko, ba't pa ako hindi ka mapirmi sa isang lugar? Pwede ba maupo ka muna, manahimik ka lang dyan, manood ka kung anong ginagawa ko. At ikaw na ako susunod. At alam ko ako hindi ikaw yan. Sinabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, sabi niya, parang iba yung niya. Sabi ko, umupo ka na lang muna dyan. Ang gulo mo ako eh. Nakaka-distract ka. Kasi, ang ugali ko kasi, mayroon akong ugali sa mga gabay. Ayaw ng mga gabay na may nandi-distract yan. Yung halimbawa, yung nanggagamot ka, tapos may palakad-lakad dyan. Yung parang bang nangungulit. Yung ini-interrupt yung pakikipag-spiritual kumbate mo. Mahalaga na malaman nyo na kapag nanggagamot kayo sa isang lugar, unang-una yung sasabihin sa mga tao sa loob, na kung sino man ang kumukontra o kung sino man ang hindi palagay, maaaring nang lumabas. Palabasin nyo hanggat maaari upang hindi kayo madistract sa inyong ginagawa. Sapagkat ang labanan na yan ay pagitan ng pwersa ng kadiliman sa kaliwanag. Talagang walang distraction na dapat na mamayani sa ganung pagkakataon. Dahil ang bawat segundo ng pakikipag-spiritual kumbate ay napakahalaga. Dahil mag-miss ka lang ng isang pagkakataon dyan ay maaaring tamaan ka o maapektuhan yung ginagamot. Talagang ang kumbaga sa labanan talaga yan. Kumbaga sa gera, bakbakan talaga ang labanan. Tatapatan mo, tapat sa tapat kayong dalawa. Yung pwersa ng lakas niya sa pwersa ng lakas mo, magtatapatan kayong dalawa. Yung aura mo sa aura mo, yung pwersa ng aura niya sa aura mo, maglalaban yan. Pati kung sino mong meron mo siya mga alagad laban sa iyong mga gabay. Kaya sabi ko mahalaga ang depensa. Napakahalaga niyan. Sa makatuwid, katulad ng dati, nung ginamot ko yung una kong kapatid, yung sumunod sa akin, siyempre sa umpisa ng aking paggagamot, ang ginagawa ko kasi, nagpo-poder ako sa katawan ko, nagpo-poder muna ako. Nagpo-poder ako, nagpo-pondokot, nagbabakod ako, at nagbabalabal ako. Ngayon, sa ganung pagkakataon, kompleto na ako bago ko palang ginamot yung kapatid ko na isa, bago yung sumunod yung ate ko. Pagdating sa ate ko, yun na nga, ang nangyari, sabi ko, di nakapagmantra na ako sa aking piniling susi. Katulad ng dati, ganun pa rin. Hinawakan ko siya sa ulo ng aking kanang kamay, tapos yung isang kaliwang kamay ko, ipinasok ko dun yung papel, inabot ko sa kanya sa kanang kamay niya. Saka ako bumitaw ng orasyon. Pag bitaw ko ng orasyon, pumasok sa loob ng katawan niya ngayon yung mismong gumagambala. Ang sabi ko ngayon sa kanya, sino ka? Katulad ng dati sinabi ko, sino ka? Bakit mo binibigyan ng sakit tong tao na to? Ano ang kasalanan niya sa'yo? Hindi, para bang yung mismong tao na nakapasok sa loob ng katawan ni ate ko, para siyang yung nagtataka kung bakit nakapasok siya ngayon doon sa loob ng katawan ng aking kapatid. Tapos mamaya-maya bigla siyang yung nagtulala na ganoon. Tapos mamaya-maya lumuluha, ang daming luha. Sabi ko, at naging parang steady yung katawan niya, parang napigilan siyang pumiglas.
sapagkat ginamit ko yung 5 susi na napakahalagang susi na kailangan na malaman nyo rin, yung susi na yun. Nasa susi ng Satorian, makikita nyo yung mga bagay na yan. Parang yung kasama ng aking mga gabay at saka 5 susing gabay na yun, yung mga yun, talagang hinawakan talaga siya, hindi siya makagalaw. At tanging luha na lang ang ano sa kanya at nagsasalita siya ng konti-konti. Sabi ko, bakit mo to binibigyan ng sakit? Sabi niya sa akin, na ano daw, naiinggit lang daw siya. Naiinggit siya. Pero alam ko na kung sino yung tumira sa kapatid ko. Mismong asawa nung kapatid ng asawa niya. Parang ang lumalabas ay parang bilas niya. Kasi yung asawa ni ate ko, may kapatid, may kuya yun. Yung asawa nung kapatid, si ate ko, may asawa siya, di ba? Yung asawa ni ate ko, may kuya yun. Yung asawa nun, yun yung nagpagawa ng ganong bagay. Ngayon sabi ko sa kanya, bakit ka naiinggit sa kanya? Ano bang problema? Bakit mo siya binibigyan ng sakit? Kasi nga yung ate ko parang, yung tiyan niya parang medyo pinapalaki. Alam ko kinukulam siya nung time na yun. Talagang naramdaman ko na talaga. Pero hindi ko in-expect na mahuhuli ko agad sa katawan niya. Kasi sabi ko, bakit mo binibigyan ng sakit ito? Ano bang kasalanan niya sa'yo? Naiinggit daw siya. Sapagkat maayos yung trabaho ni ate ko. Tapos bukod pa doon, maayos yung pamumuhay nila. Di sabi ko ngayon, tanggalin mo sa kanya to. Ayaw tanggalin. Nung una, sabi ko, alisin mo sa kanya to. Hindi siya umiimik. Ang ginawa ko, nag-orasyon ako kasama sa mga susi ng Sator, mga basag ng Sator na may mga lakas at persa. Inorasyonan ko yun. Itinalak ko sa sa tagiliran niya. At ipinako ko siya ng 4 na buhay na salita. Ginamit ko yung 4 na buhay na salita, pinako ko. Tapos pagkatapos nun, ang ginawa ko, ginamitan ko yung special na orasyon na kapag sinampit ko sa aking daliri, kala mo yung tinatarak siya, tinutusok siya ng itak sa kanyang tagiliran. Talagang matindi laban na nangyari. Sabi ko, kakalasin mo? Hindi, sabi ko sa kanya. Sabi niya, pagod na siya, talagang naglalaban talaga, matindi yung labanan talaga namin. Kasi sabi ko, hindi mo dapat ginagawa itong mga bagay ito, mga karumal-dumal na ginagawa yung ganito. Pero hindi ako nagpapalata na kapatid ko. Kasi lagi, di ba sinabi ko sa inyo nung isa pa lang, mahalaga na wag nyo munang, kung gagamot kayo ng mismong pamilya nyo, wag nyo ipapaalam o wag kayo magbibigay, mag-iiwan ng bakas na yan ay kapatid nyo o anuman. Sapagkat ang kalaban, anytime, kung makabuelo yan ng lakas, makakuha ng lakas ng yan, pwede niyang patayin kung ano yung mismong kamag-anak niyo, mismong ginagamot mo. Kaya nung naglabang kami nung time na yun, talagang hindi ko na pinalampas. Naalala ko, meron akong daladalang holy water na kinuha ko dun sa kasi baguhan pa lang ako nung time na yun eh. Yung mismong holy water na nasa bote, ng mineral water na maliit na nilagay ko, ang ginawa ko dun, ibinuhos ko sa kanya, sa ulo niya. Para siyang para siyang hirap siya nung ibinuhos ko talaga. Sabi ko, tikman mo itong holy water na to. At may baon pa ako para sa inyo, talagang pinaghandang ko talaga kayo ako. Sabi ko, matindi kayo ako, talagang kahit sa panaginip ka ako, alam ko na na magkakaharap-harap tayo ako. Sabi ko sa kanila, pinaghandaan ko tong araw na to na makaharap nyo ako. At hindi ko palalampasin tong araw na to. Ngayon pa lang mismo, wawasakin ko ako kung anong meron kayo ako. Babasagin ko ang kapangyarihan nyo kung anong meron sa inyo ako. Sapagkat ako, hindi ko agali yung, halimbawa, kukunin yung nagagamot ako. Kasi hindi kasi ako yung katulad ng ibang hindi ko naman inaano ibang nagagamot din ako. Ako nagagamot ako, hindi ko kinukuha o sasabihin ko na ipasa nyo sa akin yung kapangyarihan nyo. Bakit ko kukunin? Ipapasa sa akin yung kapangyarihan sa kaliwa yun, sa kalaban yun. Pinapanatili kong puro ang kapangyarihan na pinagkaloob sa akin na nasa Diyos, na galing sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Hindi ko binibigay o hinihingi sa palad ko na ipasa sa akin ang kapangyarihan nila o isuko sa akin. Isuko nila ang sarili nila sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At sabi ko sa kanya, ora mismo ngayon din, alisin mo yan, damputin mo yan. Dinampot niya. Damputin mo lahat, sabi ko. Kilala kita, gusto mo ituro kita ngayon ngayong araw na to. Nandiyan ka lang sa paligid ka ako. Nandito ko lang sa compound na to, sinabi ko sa kanya. Hindi ako nung pwede magkamali ka ako. Sabi ko, kanina iniiwasan mo ako ng tingin, lumabas ako doon sa compound nito, iniiwasan mo ako ng tingin, sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi ako nagbibiro sa iyo, ako sa kanya.
Damputin mo lahat yan, alisin mo yan, baklasin mo lahat yan. Kinalas niya mula talampakan hanggang ano. Kako lahat, pati sa leg niyan, sa mata, tanggalin mo lahat yan. Alisin mo lahat yan. Kung hindi ka ako, ibabalik ko sa iyo kako lahat yan. Hindi ako natatakot kako sa inyo ako. At kako, wag mo nang uulitin to. Humingi ka ng tawad sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At sabi mo, Ama ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Humihingi po ako ng tawad sa ginawa ko sa taong ito. At hindi ko na po uulitin. Sabihin mo. At kapag umulit ka pa, ay alam mo na ang mangyayari sa iyo. Buhay mo na ang kapalit. Sabi ko. Ikaw na mismo, mananagot ka na sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kapag umulit ka pa sa ginawa mo na yan. At ang huling ginawa ko, dahil malakas din ang pwersa niya, ginamit ko na ang 25 basag ng sator. Kasama ang susi. Pangwasak ng 25 susi ng sator na pangwasak ng masasamang galing. Talagang inorasyonan ko sa ulo yung ate ko. Tapos talagang ginamitan ko ng 25 basag ng sator. 3 beses kong inulit yun na sunod-sunod. Tapos may susi. Kada isang beses, 25 bigas susi, 25 bigas. Saka ako hinipan. Tapos sabi ko, biglang ginawa ko, tinapik ko yung ate ko sa kanyang mukha. Sabi ko, ate, sabi ko, tinawag ko siya sa pangalan niya, tinapik ko. Ngayon ang ginawa ko, para makasiguro ako, ate ka ako, para malaman ko na wala na dyan sa yung mismong dahil hawak niya pa yung papel hindi ko binibitawan yung kamay niya. Sabi ko sa kanya, magdasal ka ako ngayon ng Ama namin. Sige, subukan mo. Nagdasal ng Ama namin. Maya-maya, nagdasal siya ng Ama namin. Ayun, okay naman na niya. Tapos ang ginawa ko, meron akong tubig na, sabi ko, ilay din tubig. Inorasyonan ko yung tubig. Iniabot ko sa kanya, ininom niya yun. Diretso na inom niya yung tubig. Kasi kapag nandiyan pa yan, hindi niya maiinom yung tubig na yun na inorasyonan ko na yun. Hindi niya maiinom yun. Para siyang nasisilihan yung lalamunan niya, nasasaktan yung lalamunan niya, leg niya pa. Hindi niya malunok. Yan ang palatandaan na kapag nandiyan pa rin sa loob ng katawan. Ultimo na Ama namin, hindi niya makapagdasal pag halimbawa nandiyan sa loob ng katawan. Pero awa ng Diyos, nakapagdasal siya ng Ama namin at nainom niya yung tubig na inorasyonan ko. At nung nakita ko na imasmasan siya, at tinanong ko siya, ate, kamusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Tapos sabi niya, wala akong maalala. Sabi niya, ano ba nangyari? Sabi niya, pero ba't ako umiyak? Sabi niya, ang dami kong iyak. Sabi niya, ba't ako lumuluha? Sabi niya sa akin, nagtataka siya, ba't daw siya lumuluha? Sabi kong ganyan, ate, sabi ko, huwag ka na mag-alala. Sabi ko, malaya ka na. Salamat sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat kako, iniligtas ka niya sa kapahamakan. At nakikita ko na okay ka na. Maayos ng ang pangangatawan mo at nagbalik ka na sa dati ang iyong aura. At sabi ko sa kanya, yung papel na ipinagkaloob ko sa iyo, yung binigay ko sa iyo na yan, katulad ng dati, sabi ko doon sa kapatid ko, ganun din ang sinabi ko, na yung papel na yan ay itatabi mo. At para sa kamalaman ng lahat, yung papel na ibinigay ko sa ate ko na yun, siya lang ang pwedeng magbasa nun. Siya at ako lang. Pwede kong silipin yun, pwede niyang kong hawakan. Siya lang at ako ang pwedeng humawak nun. At kapag nakakaramdam siya ng mga ordinaryong sakit o lagnat o kung naman, pwede niyang basahin yun, ibulong sa baso na may tubig at yun ang kanyang iinumin sa araw-araw. Pwede niya rin gamitin yun sa kanyang pamilya. Siya mismo mag-orasyon sa tubig, painom niya sa kanyang pamilya. Sapagkat in-extend ko na yung kapangyarihan, in-extend ko sa aking kapatid kung ano yung meron sa akin, gamit ang mga susi ng sator, na kapag ibinahagi ko na sa kanya yung bagay na yun na mismo ang kanyang magiging mga gabay. At tutulungan siya nun upang maproteksyonan din yung kanyang pamilya. Yun ang kahalagahan ng mga susi ng sator. Kaya sabi ko sa inyo na napakahalaga niyan sapagkat ito ay pangkalahatan. Hindi lang sa ginamot ko yung kapatid ko, yung mismong papel na yun ay napakahalaga na yun din mismo ay mapoproteksyonan niya ang pamilya niya. At sinabi ko sa kanya, ate, magsimba ka, sabi ko, at manalangin ka, humingi ka ng pasalamat sa Panginoon Diyos at sapagkat iniligtas ka sa kapahamakan at ang pamilya mo, sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, wala daw siyang maalala, sabi ko, basta yung papel na yan, itago mo yan, sabi ko sa kanya. At kung sino man yung gumagambala sa iyo kako, hindi na makakabalik yung kako yan. Dahil oras na mahuli-ulit kako yan, talagang hindi ko na palalampasin. Sa makatawid, ang ginawa ko, talagang binasag ko yung kapangyarihan ng kung sino man yung gumagambala sa kanya. Yung kanyang bilas na kung tawagin. Kaya sabi ko sa sarili ko,
Salamat po Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpasalamat ako, sabi ko, sapagkat iniligtas nyo na naman ang buhay ng isa sa aking membro ng aking pamilya. Sabi ko sa sarili ko, kung natanggap ko na mas maaga ang kapangyarihan na meron ako, siguro na isalba ko rin yung buhay ng nanay ko. Pero wala na akong magawa, nangyari na eh. Siguro may tadhana talaga, nakatadhana talaga na mawala ang aking ina, mawala rin ang aking lola, at saka ako matatanggap yung ipinagkaloob sa akin. Kaya sabi ko, muli namayani ang kabutihan at ang kapangyarihan ng liwanag sa kadiliman. Gusto kong ipakita sa inyo ang kahalagahan o ang kapangyarihan ng Sator Coronados at ang kapangyarihan ng karunungang lihim ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na kayang proteksyonan ang pamilya natin. Ang bawat pamilya at ang bawat nating sarili, ang mga mahal sa buhay natin. Kaya napakahalaga na kung bakit sa sarili ko rin naisip ko, siguro kung bakit pili lang din ang mga taong pinapagkalooban ng ganitong pagbabahagi o ganitong mga kaalaman, o pinipili lang talaga. Siguro kasi may panuntunan din, o meron din sinusunod na panuntunan kung sino ba karapat dapat ka ba o hindi. Ngunit nung time na yon, hindi namayani sa akin yung quote na gusto kong patayin yung mismong tao na nasa loob ng katawan ng kapatid ko. Kung tutusin, pwede kong gawin yun, na talagang tapusin ko ang buhay. At talagang napakabisa rin yung sinabi sa akin ng aking mga gabay na pumunta ako ng Quiapo, magsimba ako. Kumuha ako ng holy water doon, o yung tinatawag nilang sagradong tubig. Dahil nung time na yun, ako nagsisimula pa lamang. Talagang out of, kahit sa sarili ko, parang hindi pa buo yung aking loob sa mga ganyang bagay. Ngunit talagang parang may salba kong buhay ng aking mga kapatid. Talagang nilakasan ko loob ko talaga. Sabi ko, kaya ko to. Hindi na pwedeng maulit to na mangyari itong pangyayari sa nanay ko, mangyayari sa mga kapatid ko. At hindi ko papayagan yan. Lalong-lalo na sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. Ako muna ang mga kalaban nila. Dumaan muna sila sa aking mismong katawan, o sa bangkay ko mismo, kung talagang gusto nilang kantiin kung sino ang mga miyembro ng aking pamilya. Kung ako muna ang magagalaw nila bago ang aking pamilya. Yun ang talagang tinanim ko sa puso't isip ko, at talagang sinumpa ko sa sarili ko talaga na yun ang gagawin ko. Na hindi ako papayag na may gumalaw sa miyembro ng aking pamilya. At sana yan ay maging aral din sa inyo na ang Sator Coronados ay pangkalahatan. Na tayo ay pinili sa mga ganyang bagay upang proteksyonan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, at ang ating mga mahal sa buhay, at tumulong tayo sa ating kapwa ng walang hinihinging kapalit na bagay. At nagpapasalamat ako sa pangyayaring yun, dahil nasaksihan ko pa rin at aking napatunayan na ang kapangyarihan ng Sator Coronados ay napakabisa, at talagang hindi ka pababayaan. At ang aking mga gabay, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha sa lahat ng bagay, ay hindi ako pinabayaan sa ganung sitwasyon. Kaya't nagpapasalamat ako sa lahat sa Kanya. At yan naman po sa ngayon ang aking munting kwento sa pagbabahagi ng pangalawang panggagamot ko sa aking kapatid, sa aking mga kapatid. At itutuloy natin yung kwento sa susunod naman, yung pinakapanganay namin na kapatid, na isa ko ring ate. Doon ko sasabihin din sa inyo, ikikwento kung anong nangyari sa mga susunod na upload. At malalaman nyo kung anong nangyari sa sitwasyon na yun. At muli, ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nag-iiwan sa inyo at nagpapasalamat sa inyo, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng mag-aral kayo mabuti, pag-igihin nyo ang inyong pag-aaral sa pagtuklas, sa pag-aaral sa ating sa lihim na karunungan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lalong-lalo na sa Sator Coronados. At gamitin nyo sana ito sa kabutihan at pagganap sa mga bagay-bagay na kalooban ng Panginoong Diyos. Ipanatili nyo ang kabutihan sa inyong puso, at pag-igihin ang lahat ng bagay, at maging matiisin, maging pasensyoso sa lahat ng pagkakataon, at sana'y mapagtagumpayan nyo ang inyong pag-aaral. Maraming salamat sa inyo.